Pambihirang buhay nga naman, bulong ni Alejandro habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Kanina lang, nasiraan ako ng sasakyan. Ngayon naman, hindi ako makatawag dahil walang signal. Grabe naman, Lord, bakit sunod-sunod ang pagsubok na ito? Habang naglalakad siya sa matarik na daan, pilit niyang hinahanap ang kahit kaunting signal gamit ang kanyang cellphone. Nako, Iho, wala talagang signal dito, sabi ng isang matandang lalaki na nakasalubong niya. Pero sa kabilang barangay, meron. Kaya pala hindi ako makatawag ngayon. Maraming salamat po, Tay, magalang na sagot ni Alejandro habang nararamdaman ang bigat ng pagod sa kanyang katawan. Basang-basa na siya ng pawis at uhaw na rin. Bukod pa rito, kumakalam na ang kanyang sikmura. Sa halip na maghintay pa ng signal para tawagan ang kanyang mga bodyguard, nagpasya siyang maghanap na lamang ng makakainan. Dahil nasa liblib na lugar siya, pumunta siya sa isang simpleng carinderia na nakita niya sa gilid ng daan. Hindi naman siya maarte kaya okay lang sa kanya kahit sa simpleng lugar kumain. Pagpasok niya sa loob ng carinderia, agad siyang nag-order. Isang serving po ng menudo at chicken curry, tapos 2 kanin po. Mamaya na lang po ako magbabayad. Okay lang po ba? Tanong niya ng magalang sa ginang na nag-aasikaso. Oo naman, Iho, sagot ng ginang, ngunit may halong babala. Basta siguraduhin mo lang na babayaran mo lahat ng in-order mo dahil kung hindi. Matapos ang ilang minuto, natapos na siyang kumain. Tumayo siya at pumunta sa kaera upang bayaran ang kanyang kinain. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, hindi niya makita ang kanyang wallet sa bulsa. Kinapa niya ulit ang lahat ng bulsa ng kanyang pantalon, ngunit wala talaga. Kinabahan siya at napaisip, sobrang tiwala pa naman siya kanina nang sinabi niyang babayaran niya lahat ng in-order niya. Ano na ang gagawin niya ngayon? Lord, pwede bang bukas na lang ang iba? Bulong niya sa sarili habang pinipilit mag-isip ng solusyon. Pasensya na po, ma'am, sabi niya sa ginang na kaera. Pwede po bang bayaran ko na lang mamaya ang mga kinain ko? Nawawala po kasi ang wallet ko. Nako, hindi pwede, sagot ng ginang na may halong inis. O-order ka ng pagkain tapos wala ka naman palang pambayad. Ang sosyal-sosyal ng suot mo pero wala ka naman palang pera. Sana bago ka bumili ng mga mamahaling damit, siguraduhin mong may budget ka para sa pagkain. Ang mga kabataan nga naman ngayon, inuuna ang luho kaysa sa mga kailangan. Napakamot na lang si Alejandro sa kanyang ulo. Napahiya siya at nasermonan ng wala sa oras. Pasensya na po talaga, ma'am, sambit niya ng may kababang loob. Wala po talaga akong pera ngayon. Kung gusto niyo po, iwan ko na lang muna itong iPhone ko bilang garantiya. Kukunin ko na lang po mamaya kapag nabayaran ko na lahat ng kinuha ko. Kaso lobat po ngayon kaya hindi ko rin magagamit. Alam mo, Iho, paulit-ulit na yang estilo mo na yan. Sa tingin mo ba madadala mo ako sa ganyang paraan? Hindi kita pinaniniwalaan, sabi ng ginang habang tinitingnan si Alejandro mula ulo hanggang paa. At baka kaya gusto mong iwan ang iPhone mo dito ay dahil sira na ito. Gwapo ka sana, pero mukhang mapanlinlang ka, dagdag pa niya, may halong pagdududa sa boses. Dahil sa ingay at tensyon na dulot ng amo ni Isabela, nagpasya na lang ang dalaga na bayaran ang order ng binata para matapos na ang usapan. Matapos bayaran ang pagkain, iniabot niya ang kanyang GCash number kay Alejandro at kinuha ang litrato nito para sa dokumentasyon. Hindi lang iyon, kinuha rin niya ang buong pangalan ng binata. Kung sakaling hindi ka magbayad, ipopost kita sa social media, isip-isip niya. Bagamat PHP 100 lang ang halaga, mahalaga ito para kay Isabela dahil maliit lamang ang kita niya araw-araw bilang empleyada sa carinderia. Sa kabila ng lahat, napansin niya ang maayos na porma ni Alejandro. Mukhang mayaman ito, animoy isang negosyanteng tagumpay. Ngunit sa pagkakataong ito, nagduda siya kung totoo nga ba ang itsura nito o peke lamang. Maraming salamat po, ma'am. Maaari ko bang malaman ang pangalan ninyo? Magalang na tanong ni Alejandro. Isabela Natividad ang pangalan ko, sagot ng dalaga. At huwag mo na akong tawaging ma'am, Isabela na lang. Isa pa, huwag mong ilagay ang wallet mo sa likod ng pantalon mo. Uso ang mga snatcher ngayon, lalo na't malapit na ang bagong taon. Doble kayod sila sa ngayon para makapambiktima. Noted, Isabela. Salamat sa paalala,
Sagot ni Alejandro na may kasamang ngiti. Sige, kailangan ko nang umalis. Ipapadala ko na lang ang bayad sa GCash mamayang gabi. Maraming salamat ulit sa pagligtas mo sa akin kanina. Beautiful, dagdag pa niya, na may kasamang biro. Nabigla si Isabela sa narinig. Tinawag ba siyang beautiful? O baka naman nagkamali lang siya ng dinig. Ngunit sa kabila ng lahat, naisip niyang maganda naman talaga siya, kahit medyo kulang siya sa height. Pagsapit ng gabi, nagulat si Isabela nang may tumawag sa kanyang cellphone mula sa isang unregistered number. Dahil sa maraming modus operandi ngayon, hindi niya ito sinagot agad. Ngunit makalipas ang ilang segundo, tumawag ulit ang numero kaya napilitan siyang sagutin ito. Hello po, magandang gabi. Sino po sila? Tanong niya nang may pag-iingat. Good evening, Miss Beautiful, sagot ng boses sa kabilang linya. Gusto ko sanang malaman ang exact address mo para personal kong maibigay ang perang hiniram ko. Wala kasi akong GCash, paliwanag ni Alejandro. Sus, huwag mo akong lokohin, ha? Imposible namang wala kang GCash, sagot ni Isabela, na halatang nagdududa. At pasensya na, pero hindi ko binibigay ang address ko sa mga estranghero. Ganito na lang, huwag mo nang bayaran. PHP 100 lang iyon, libre ko na lang iyon sa'yo, dagdag niya bago mabilis na binaba ang tawag. Habang iniisip ang nangyari, naisip ni Isabela na kailangan niyang magdoble ingat. Hindi maganda ang pakiramdam niya tungkol kay Alejandro. Mukha itong harmless, pero mahirap na magtiwala sa mga hindi mo kilala. Baka mamaya, may masama itong balak. Siguro kaya tinatanong nito ang address niya ay para ma-monitor ang bawat galaw niya. Samantala, natulala naman si Alejandro sa ginawa ni Isabela. Sinubukan niyang tawagan ulit ang dalaga, ngunit hindi na niya ito makontak. Mukhang na-block na siya nito sa linya. Cristobal, maaari ba kitang tanungin ng isang bagay? Maingat na wika ni Alejandro habang nakatingin sa kanyang bodyguard. Ano ang ibig sabihin kapag binablock ka ng isang tao? Napatingin si Cristobal sa kanya, halatang nag-iisip bago sumagot. Sir, baka may nasabi o nagawa kang hindi maganda, o baka napagkamalan kanyang may masamang intensyon. Bakit po, sir? May nag-block po ba sa inyo? Napakamot ng ulo si Alejandro at mabilis na nagpalusot. Hindi naman. Nagtatanong lang ako. Ngunit nang makaalis na si Cristobal, napabuntong hininga si Alejandro. Hay nako, muntik na akong mabisto, bulong niya sa sarili. Pero bakit nga ba ako binablock ni Isabela? Wala naman akong masamang intensyon sa kanya. Nakakainis. Mabuti pa, matulog na lang ako, sabi niya habang nakasimangot. Kinabukasan, maaga siyang nagising. May plano si Alejandro na puntahan si Isabela sa Carinderia kung saan ito nagtatrabaho. Hindi niya matiis ang ideya na hindi bayaran ang PHP 100 na utang niya. Bukod pa rito, gusto rin niyang makita ulit ang dalaga. Sa totoo lang, simula nang makita niya ito kahapon, tila nagkakaroon na siya ng paghanga kay Isabela. Hindi pwedeng si Esteban lang ang masaya sa love life niya. Dapat ako rin, bulong niya sa sarili, puno ng determinasyon. Habang papalapit si Alejandro sa Carinderia, agad niyang natanong si Isabela mula sa malayo. Ngunit laking gulat niya nang mapansin ng dalaga ang kanyang presensya. Habang papalapit si Isabela, bigla itong kinabahan nang makita na may kasama si Alejandro na 3 lalaking matipuno ang pangangatawan. Nang akmang lalapitan na siya ni Alejandro, bigla na lang sumigaw si Isabela, "Tulong! Tulong! May mga kidnapper!" Bago pa matapos ni Isabela ang salitang kidnapper, mabilis na tinakpan ni Alejandro ang kanyang bibig. Relax ka lang, Miss Beautiful. Hindi ako kidnapper, no. Nakakainsulto ka naman sa gwapo kong ito. Mukha ba akong kidnapper sa paningin mo? Tanong ng binata, halatang hindi makapaniwala. Paanong hindi kita mapagkakamalang kidnapper? Ang creepy mo kaya, tapos may kasama ka pang 3 brosco. Bakit ka nga pala bumalik dito? Tanong ni Isabela, halatang nag-aalangan. Babayaran ko yung utang ko sa'yo, sagot ni Alejandro, seryoso. Tsaka, bakit mo naman ako binablock kagabi? Nagtatanong lang naman ako kung saan yung exact address mo. At para malaman mo, hindi ako masamang tao o sindikato. No, I'm a respectable man, dagdag pa niya, may halong yabang. Natameme si Isabela sa sagot ng binata. Sa isip niya, bakit parang ang close nilang dalawa kung magsalita ito? Ngunit sa halip na patulan ang sinabi nito,
Kinuha na lang niya ang perang iniabot ni Alejandro. Pagkatapos nilang mag-usap, nagpaalam na si Isabela. Habang papalayo ang dalaga, narinig ni Alejandro ang tatlong bodyguard na tila pinag-uusapan siya. Napahinto siya at tumikim ng malakas, dahilan para agad silang mag-ayos ng posture. Kanina, para silang mga tambay sa kanto na nagkukulitan. Nginitian niya si Cristobal. Sir, ang ganda naman ng babaeng kausap mo kanina. Makuha nga ang number niya para maging textmate ko, biro ni Cristobal na may pilyong ngiti. Matamang tiningnan ni Alejandro ang kanyang bodyguard. Subukan mo lang kunin, puputulan talaga kita ng daliri. Sa dami ng babaeng nakakasalamuha mo araw-araw, si Isabela pa ang natipuhan mo. Akin lang siya, Cristobal. Maliwanag, off-limits na siya dahil pag-aari ko na siya. Napatawa si Cristobal. Sir, ang seryoso nyo naman. Binibiro ko lang kayo. Gusto ko lang makita kung ano ang magiging reaksyon nyo kapag sinabi kong kukunin ko ang number ni Miss Beautiful. Anong Miss Beautiful ang sinasabi mo? Ako lang ang may karapatang tumawag sa kanya ng ganoon, mahinahong wika ni Alejandro, ngunit may bahid ng pagtutol sa kanyang tinig. Sige na, umalis na kayo dito. Ay text ko na lang kayo kapag kailangan ko ng magpasundo. Huwag na kayong magtagal pa rito. Pagkaalis ng kanyang mga bodyguard, napagpasyahan ni Alejandro na maghintay na lamang sa gilid ng tindahan. Pinili niyang huwag munang kumain sa carinderia at maghintay hanggang makita niyang nakadisplay na si Isabela. Habang nagkakape siya, napansin niyang halos lahat ng dumadaan ay napapalingon sa kanya. Sino ba naman ang hindi mapapatingin? Suot niya ang isang mamahaling kasuotan at kumikislap ang kanyang orihinal na Rolex na relo habang hawak ang kape na nagkakahalaga lamang ng 10 piso. Tila isang eksena mula sa pelikula, ang isang mayaman at gwapong lalaki na nagre-relax sa gilid ng tindahan. Habang ninanamnam niya ang bawat higop ng kanyang kape, biglang lumitaw sa harapan niya si Isabela. Halos mabulunan siya sa gulat, ngunit mabuti na lamang at hindi niya naibuga ang iniinom niya. Napakunot ang noo niya habang iniisip, para siyang kabuti, bigla na lang sumusulpot kung saan-saan. Hoy, lalaki, bakit nandito ka pa? Tanong ni Isabela, sabay taas ng kilay na tila nagtataka. Ngumiti si Alejandro, tila walang alintana sa tanong ng dalaga. Hello, Miss Beautiful, kakain ulit ako sa inyo. Tatapusin ko lang itong iniinom kong kape. Siguraduhin mo lang na may pambayad ka ngayon, ha? Sagot ni Isabela na may halong biro. Ang sosyal mo namang manamit. Kakain ka lang naman sa carinderia pero naka-casual attire ka pa. Original ba yang relo mo o peke lang? Dagdag pa niya, sabay sulyap sa kumikislap na relo ng binata. This is original, Isabela. Hindi ako nagsusuot ng fake, no? Sagot ni Alejandro na may halong yabang, ngunit nanatili ang ngiti sa kanyang mukha. Ikaw na ang mayaman, sambit ni Isabela, na tila hindi kumbinsido ngunit natatawa. Sige na, naniniwala na akong hindi ka kidnapper. Pero taga saan ka ba talaga? Ngayon lang kasi kita nakita dito sa baryo namin. Habang nag-uusap sila, palihim na pinagmasdan ni Isabela ang lalaki mula ulo hanggang paa. Hindi niya maiwasang mapansin ang kagwapuhan nito, pati na rin ang matikas nitong pangangatawan. Ang gwapo niya talaga, tapos ang tangkad pa, bulong niya sa sarili. Hindi na nakapagtataka kung maraming babae ang magkandara pa sa kanya. Biceps pa lang niya, ulam na. Napangiti si Alejandro nang mapansin ang interes ng dalaga. Taga Manila ako, Isabela. Nandito lang ako para i-manage ang asyenda namin. Ang yaman mo pala, tapos sa carinderia ka lang kumakain. Wala ba kayong pagkain sa asyenda nyo? Tanong ni Isabela, na tila hindi makapaniwala. Bakit bawal bang kumain sa carinderia ang mga mayayaman? Sagot ni Alejandro, na may halong biro. Tsaka hindi naman ako maarte. Kahit mag-ulam ako ng tuyo at sardines, wala akong kaso doon. Marami rin kaming pagkain sa asyenda, pero gusto ko lang kumain dito para maiba naman. Ah, ganun ba? Sagot ni Isabela, tila nag-iisip. Siya nga pala, anong oras pala kayong nagsasara? Mga 4:30 p.m. Bakit mo natanong? Sagot ng dalaga, na tila nagtataka. Wala lang, natanong ko lang. Bawal bang magtanong? Sagot ni Alejandro na may halong biro. Sige, balik na nga lang ako sa loob. Kung kakain ka dito, hali ka na. Dali-daling tumayo si Alejandro at sumunod kay Isabela papasok sa carinderia.
Pagdating pa lamang ni Alejandro sa labas ng karinderya ay agad niyang napansin ang nakasimangot na mukha ni Aling Josefina. Nagbigay siya ng magiliw ng ngiti sa ginang, ngunit sinuklian lamang siya nito ng isang malamig na taas ng kilay. Alam naman ni Alejandro ang dahilan ng ganitong pakikitungo ng ginang sa kanya, at naiintindihan niya na kung hindi dahil sa kabutihan ni Isabela, baka mas malala pa ang trato nito sa kanya. Matapos mag-order ng pagkain, maaga niyang binayaran ito upang hindi na magtagal. Habang naghihintay, narinig niyang may kausap si Isabela, isang lalaki. Bahagya siyang tumikim upang magpahiwatig ng kanyang presensya, ngunit tila bingi ang dalaga at hindi man lang siya nilinggan. Dahil dito, hindi maiwasan ni Alejandro na magtampo. Umuwi siyang nakabusangot ang mukha pabalik sa kanilang hasyenda. Pagdating niya sa kanilang mansyon, narinig niyang tinawag ni Marv ang isa pang kasambahay. Hoy, Jen Allen, saan ka pupunta? Halika nga dito at baka maistorbo mo pa si Sir John. Mainit ang ulo niyan ngayon. Nag-aalalang sagot ni Jen Allen, hala, paano yan? May naghahanap sa kanya sa labas, yung magandang serbidora ni Aling Josefina. Agad na tumayo si Alejandro nang marinig ang sinabi ni Jen Allen. Lumabas siya ng mansyon at biglang lumiwanag ang kanyang mukha nang makita si Isabela na nakatayo sa tapat ng guardhouse. Manong, papasukin niyo po siya. Kilala ko po siya, magalang na utos ni Alejandro sa gwardya. Nang makapasok si Isabela, agad niyang sinabi, ikaw ha, ang layo-layo ng nilakad ko para lang maibigay itong sukli mo. Ano bang nakain mo at bigla ka nalang umalis kanina? Hindi mo man lang kinuha ang sukli mo, ito oh. Iniabot ng dalaga ang pera kay Alejandro. Nagkamot ng ulo si Alejandro at humingi ng paumanhin. Sorry, nakalimutan ko talaga. Lika, pasok ka muna sa loob. Dito ka na lang maghapunan. Malapit na rin namang magdilim. Ako na rin ang maghahatid sa'yo mamaya pa uwi. Dahil gutom na rin si Isabela, hindi na siya tumanggi sa imbitasyon ng binata. Isa pa, ngayon lamang siya magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa mansyon ni Alejandro kaya't sinulit na niya ito. Napangiti siya ng kusa nang kunin ni Alejandro ang dala niyang eco bag. Pagpasok sa mansyon, hindi maiwasan ni Isabela na mamangha. Nalaglag ang kanyang panga sa laki at karangyan ng bawat sulok ng bahay. Para itong palasyo, bigla siyang nakaramdam ng hiya. Pakiramdam niya ay wala siyang karapatang tumapak sa ganitong lugar. Samantala, agad na inutusan ni Alejandro ang kanilang kusinira na maghanda ng masarap na hapunan para sa kanilang bisita. Habang naghihintay, inilibot muna ni Alejandro si Isabela sa mansyon. Akala ko talaga nagfi-feeling mayaman ka lang, pero hindi pala. Ang laki ng mansyon nyo, parang palasyo, biro ni Isabela habang nakangiti. Ngumiti rin si Alejandro at sinabing, pwede kang bumisita dito kahit kailan mo gusto. Bigla niyang naalala ang isang bagay. Sa nga pala, pwede bang i-unblock mo na ako? Natigilan si Isabela at natawa. Ay oo nga pala, nakalimutan kong i-unblock ka. Pasensya ka na ha, na-block kita kagabi kasi ang dami mong tanong na sobrang red flag. Tumawa si Alejandro. It's okay, no problem. Ngunit bigla siyang naging seryoso. Isabela, may boyfriend ka na ba? Diretsahang tanong niya. Wala pa, sagot ni Isabela na may kasamang ngiti. Pero marami akong manliligaw. Kaso, ayoko sa kanila. Kaya imbes na paasahin ko sila, binabasted ko agad. Napakamot ng ulo si Alejandro. Mukhang hindi magiging madali ang plano niyang umamin ng nararamdaman kay Isabela. Siguro, mas mabuting maging magkaibigan muna sila upang mas makilala niya ang dalaga. Pagkalipas ng 30 minuto, inihatid ni Alejandro si Isabela sa dining hall. Napalunok si Isabela nang makita ang mga masasarap na pagkaing nakahain sa harapan niya. Ngayon lang ulit siya makakatikim ng mga pagkaing pangmayaman kaya't sinulit niya ang pagkakataon. Aba, once in a blue moon lang ito, bulong niya sa sarili. Hinayaan na niyang mawala ang kanyang poise at nilantakan ang pagkain. Wala siyang pakialam kung matawag man siyang patay gutom ni Alejandro. Basta't pagkain ang usapan, nawawala ang kanyang hiya. Gusto mo ba ng shrimp, Isabela? Yes na yes. Thank you so much, Alejandro. Feeling ko tuloy ay espesyal ako. Kulang na lang kasi subuan mo ako, pero na-appreciate ko naman ang pagiging gentleman mo. The pleasure is mine. Kain ka lang dyan, don't mind me. Wait lang, balatan ko lang ang 3 shrimp para sa'yo. Masaya at puno ng tawanan ang dalawa habang kumakain sila.
Enjoy si Isabela na kasama ang binata. Gabi na nang nakauwi siya sa kanyang apartment. Hindi tuloy siya makatulog ngayon dahil sa dami ng kinain niya kanina. Pinabaunan pa nga siya ni Alejandro ng graham, baked salmon, biscuit, at buttered shrimp, kaya hindi na niya problemayan ang ulam niya bukas. Ngayon niya lang napagtanto na gentleman at likas na mabait pala si Alejandro, malayo sa inaakala niyang kidnapper at scammer. Uy, Isabela, nandito na naman yung poging yan. Aba, mukhang nasasarapan siya sa mga luto ko dahil araw-araw na lang siyang kumakain dito. Kulang na lang dito na tumira, sambit ni Aling Josefina sa dalaga. Narinig naman ni Alejandro ang sinabi ng ginang kaya naman napangiti na lang siya. Ang totoo niyan ay si Isabela talaga ang sadya niya dito. Gusto niya kasing makita ito araw-araw at makasama kahit saglit lang dahil araw-araw siyang nandito sa Carinderia. Naging close na silang dalawa ni Isabela, palagi rin niyang hinahatid sundo ito. Nako, ayaw mo ba Aling Josefina? Kung ako ang tatanungin, mas gusto ko siyang nandito araw-araw para naman mabilis maubos ang mga ulam natin. Alam mo ba na sikat siya sa mga kababaihan dito? Kaya kahit tapos na silang kumain sa mga bahay nila ay bigla silang napapabili ng ulam dito kapag nandito si Alejandro. Dahil swerte si Alejandro sa negosyo ko, ililibre kita ngayon pogi. Order ka lang kung anong gusto mong ulam, huwag mo nang bayaran. Yes, maraming salamat, Aling Josefina. More customers and sales to come po, maghiliw na sabi ng binata bago niya nilapitan si Isabela. Kumain ka na at nang makabalik ka na sa asyenda nyo. Ikaw talaga, ang dami mo nang ang ginagawa, tapos nakuha mo pang pumunta dito, sermon ng dalaga kay Alejandro. Habang tumatagal ay mas lalong nahuhulog si Alejandro kay Isabela. Hindi na niya kayang ilihim pa ang kanyang nararamdaman kaya naman naglakas loob siyang sabihin ito sa dalaga. Pagkatapos niyang mag-confess ay tinanong niya ito kung pwede bang manligaw. Nang pinayagan naman siyang manligaw ni Isabela ay parang nanalo siya ng loto. Wala siyang pakialam kung mahirap lamang si Isabela at hindi nakapagtapos ng pag-aaral, basta ang mahalaga, wala silang tinatapakang ibang tao at niloloko. Gagawin niya ang lahat para mapasaya niya ang dalaga at hinding-hindi niya ito sasaktan. Alejandro, simula nang dumating ka sa buhay ko, palagi na akong nakangiti at tumatawa. Simula kasi nang mawala ang mga magulang ko, nakalimutan ko na kung paano maging masaya at ngumiti ng hindi pilit. Sobrang lungkot ng buhay ko, pero nang dumating ka, biglang nagkaroon ng kulay ang mundo ko. Thank you for coming into my life, Alejandro. You made me so happy, you made me strong, you bring out the best in me. Masuyong hinalikan ni Alejandro ang noo ng dalaga at maingat niyang pinunasan ang basang mukha nito. Simula ngayon, kung anong problema mo ay problema ko na rin. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. I really admire you for being a strong, independent woman. Mahal na mahal kita, Isabela. Ang swerte ko talaga sa'yo, Alejandro. Ikaw ang magandang blessing na natanggap ko sa buhay ko. Tutal nakilala na kita ng lubusan at ilang buwan ka na ring nanliligaw sa akin, kaya simula ngayon, boyfriend na kita. Sinasagot na kita, Alejandro. Sana lang talaga hindi mo ako iwan sa huli. Pero kung ayaw mo sa akin, sabihin mo lang dahil handa akong palayain ka. Hinding-hindi kita iiwan, mahal ko. Sigurado na ako sa'yo. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan at maging ina ng mga anak ko. Yes, thank you, Lord. May girlfriend na ako. Girlfriend ko na si Isabela, masayang sigaw ng binata. Akala niya talaga ay tatanda siyang binata dahil puro trabaho na lang ang inaatupag niya palagi. Ngayon naiintindihan niya na kung bakit inspired palagi ang kanyang kuya simula nang nagkaroon ito ng love life. Tuwing linggo naman ay nagde-date silang dalawa ni Isabela pagkatapos nilang magsimba. Mabait, maalaga, at sweet na girlfriend si Isabela kaya araw-araw siyang good mood. Pero minsan hindi niya maiwasang magselos sa mga lalaking lumalapit sa kanyang nobya. Seloso talaga siyang lalaki kaya mabuti na lang ay natitiis ni Isabela ang kanyang toxic side. Love, okay lang ba sa'yo na lumuwas tayo ng Maynila? Gusto ko kasing ipakilala kita sa mga magulang ko. Pero kung hindi ka pa handa, siguro next time na lang. Handa na ako, love. Kailan ba tayo luluwas ng Maynila? Tanong ni Isabela sa kanyang nobyo habang nagtutupi siya ng kanyang mga damit. Nandito kasi si Alejandro sa kanyang apartment ngayon. Okay lang ba sa'yo? Don't worry, mabait ang pamilya ko.
For sure magugustuhan ka nila. Sige, okay lang sa akin. Mga ilang araw ba tayo doon para malaman ko kung ilang damit ang dadalhin ko? 1 linggo tayo doon, love. Na-miss ko na rin kasi yung pamilya ko kaya gusto kong magtagal doon ng ilang araw. Pero kung busy ka, pwedeng bumalik din tayo agad dito. Maso yung hinalikan ni Isabela ang labi ng kanyang nobyo. Sobrang healthy talaga ng relationship nila, give and take talaga. Kahit na seloso minsan si Alejandro ay okay lang sa kanya. Normal lang na sa isang relasyon na makaramdam ng selos. Isa sa nagustuhan niya sa kanyang relasyon kay Alejandro ay nirerespeto ng kanyang nobyo ang kanyang opinyon, kumbaga walking green flag talaga ang boyfriend niya. Hindi naman ako busy. Saka maiintindihan naman ni Aling Josefina kapag nagpaalam ako sa kanya na hindi muna ako magtatrabaho ng 1 linggo sa karinderya niya. I love you, Alejandro. I love you too, Isabela. Thank you for always making me happy every day. Hindi na ako makapaghintay na maging misis kita. Ikaw talaga, ang excited mo naman masyado. May balak kasi akong bumalik sa pag-aaral kaya hindi pa ako ready magpakasal sa'yo. It's okay, love. Unahin mo muna yung mga pangarap mo bago ako. Handa akong maghintay. Nang makarating na sila ng Maynila ay hindi maiwasang mamangha ni Isabela. First time niya kasing makatapak dito sa Maynila kaya mukha siyang ignorante. Subalit nang sabihin ni Alejandro na malapit na sila sa kanilang mansion ay hindi na siya mapakali sa kanyang kinauupuan. Ano kaya ang gagawin niya kapag inalipusta siya ng mga pamilya nito? Baka mamaya bigyan siya ng 1 milyon ng ina ni Alejandro kapalit ang paglayo nito sa anak niya. Hay, buhay nga naman. Kung ano-ano na lang talaga ang naiisip niyang senaryo na mangyayari mamaya. Nasobrahan ata siya sa panonood ng mga drama. Nalaglag ang panga ni Isabela nang makita niya kung gaano kalaki ang mansion nila Alejandro. Sobrang ganda ng disenyo nito. Napaka-pamilyar. Nissan GTR, Ferrari, at Lamborghini. Nagpapaypay na lang sa bigla ang kanyang sarili dahil hindi niya kinaya ang nalaman niya ngayon. Akala niya ay may kaya lang sa buhay sina Alejandro, pero hindi pala. Mukhang anak pala ito na isang conglomerate sa Pilipinas. Mas lalong nawalan na talaga siya ng pag-asang matatanggap siya ng pamilya ng kanyang nobyo. Hala, mommy, si Kuya Alejandro, may dalang magandang babae, sigaw ni Alvaro mula sa labas ng mansion nila. Mabilis namang nagtago si Isabela sa likod ni Alejandro dahil bigla siyang natakot. Ikaw talagang bata ka. Nakakagulat ka naman. Natakot tuloy si Isabela. Alejandro, yes. Pare-pareho talaga kayo ng kuya mo. Hindi mo man lang kami sinabihan na mag-uuwi ka ng bisita ngayon, sambit ni Aurora na piningot niya ang isang tenga ng kanyang anak. Aray, mommy, tama na. Walang signal doon sa asyenda kaya hindi kita matawagan. Mommy naman hindi na ako bata, pero hanggang ngayon pinipingot mo pa rin ako. Nakakahiya naman sa girlfriend ko. Bigla namang natauhan si Aurora. Muntik na niyang nakalimutan na may bisita sila ngayon. Dali-dali niyang pinakawalan si Alejandro at nilapitan niya ang dalaga. Matamis niyang hinitian ang girlfriend ng kanyang anak bago niya ito binati. Unang tingin niya pa lang sa dalaga ay alam na niyang mabait ito at may mabuting kalooban. Ang gan ng aura niya at base sa suot niya ngayon ay masasabi niyang conservative itong babae, bagay na nagustuhan niya sa dalaga. Mommy, you're staring too much at my girlfriend, baka akalain niya hinuhusgahan mo na siya sa isipan mo. Love, si mommy nga pala, yung bata kanina ay si Alvaro, bunsong kapatid namin. Magandang umaga po, ma'am. Pasensya na po kung pumunta ako dito na walang paabi. May dala nga po pala akong prutas. Pasensya na po kung yan lang po yung nakayanan kong dalhin, nahihiyang sambit ni Isabela sa ina ng kanyang nobyo. No, please don't say that. Sobrang saya ko nga't nakita ko na ang girlfriend ng anak ko. Thank you rin sa gift mo sa amin ha. I really appreciate it. Can I hug you, Iya? Malambing na tanong ni Aurora sa dalaga. Tumango naman si Isabela at niyakap niya rin ang ina ni Alejandro. Mukhang masyado niya atang generalize ang pamilya ng kanyang nobyo, mabait naman pala sila. Tara na sa loob, Iya. Kanina pa kasi silip ng silip ang asawa at mga anak ko sa bintana. Don't worry, mabait naman sila, kaso may mga saltik lang sa utak. Muntik nang madapa si Isabela nang makita niya ang mga katulong na sunod-sunod na nakahilera sa daan. Habang naglalakad sila sa gitna ay sabay-sabay silang yumuko.
Halos nasa lagpas 20 ang katulong nila Alejandro sa mansion na ito. Ang dami. Sa bagay, sa lawak ng mansion na ito ay kailangan talaga nila ng maraming katulong. Nang makarating sila sa living room ay agad siyang sinalubong ng dalawang babae. Hi, I'm Araceli, kapatid ako ni Kuya Alejandro. Nice to meet you. Iba talaga ang mga kuya ko, umalis lang dito sa Manila, pagbalik may kasama ng babae. Mommy, Daddy, sign na ba to na para ipadala nyo rin ako sa probinsya? Malay natin, baka nandoon ang lalaking para talaga sa akin ha. Nako, Araceli, tsaka ka na Andy kapag hindi ka nagastadora, sambit naman ni Esteban sa kanyang kapatid. Hi, ako nga pala si Mariana, asawa ni Esteban. Nice meeting you. Hello po sa inyo. Ako nga pala si Isabela, girlfriend po ako ni Alejandro. Maraming salamat po sa warm welcome nyo sa akin. Hello, anak, welcome to the family. Bagay na bagay kayo ng anak ko. Pero sigurado ka na ba talaga kay Alejandro? Hanggat hindi ka pa niya tinatali, pag-isipan mong mabuti ang desisyon mo sa buhay. Natawa naman sa gilid si Esteban dahil ganyan din kasi ang sinabi ng kanyang ama kay Mariana noon. Habang si Alejandro naman ay hindi may itsura ang kanyang mukha. Itong ama niya talaga, minsan hindi niya maintindihan. Si Alejandro na lang po ang meron ako sa mundong ta. Hindi ko po alam ang gagawin ko kapag nawala siya sa buhay ko. Mahal na mahal ko po ang anak niyo, sir. He is my life now. My other half. Ang swerte mo naman anak. Ang gagaling talaga pumili ng mga anak ko. Kaya kayo, ingatan niyo ang mga partner niyo at huwag niyong saktan. Don't break their trust and always make them happy. Maliwanag ba, Esteban? Alejandro, seryosong tanong ni Marco sa dalawa. Opo, Daddy, sabay namang sagot ng dalawa. Siya nga pala, Iya. Tito or Daddy na lang ang itawag mo sa akin, nakangiting sambit ni Marco. Akala ng dalaga ay matapobre at masungit ang pamilya ni Alejandro. Subalit hindi pala kaya mabilis niyang nakapalagayan ng loob ang mga ito. Maalaga at sweet ang mga magulang ni Alejandro sa kanya. Sinabi pa nga ng ina ng kanyang nobyo na kung gusto niyang tumira dito sa kanilang mansyon ay welcome na welcome siya. Mas lalong natunaw ang puso ni Isabela nang ipagluto siya ng mga magulang ni Alejandro ng mga paborito niyang pagkain. Bigla tuloy niyang namiss ang mga magulang niya. May problema ka ba, Iya? Huwag kang magdadalawang isip na lapitan kami, ha? Simula ngayon, kami na ni Marco ang guardian mo, kung okay lang sa'yo, wika ni Aurora habang nilalagyan niya ng pagkain ang plato ni Isabela. Okay lang naman sa akin, Mommy. Sobrang thankful talaga ako't nakilala ko kayo. Thank you, love, for bringing me here. You're always welcome, my love. Gusto mo ba ng cake? Ginawa ito ni Araceli at Aston para sa'yo. Yes, love. Gusto ko ng cake. Ang mukhang masarap ah. Maraming salamat sa inyong dalawa. Hayaan nyo sa susunod, ipagluluto ko rin kayo ng paborito nyong ulam at gagawa rin ako ng dessert. Sa araw na iyon, masaya silang nagsalo-salo at nagbonding. Ang sakit nga ng tiyan niya kakatawa dahil sobrang funny ng mga lalaki. Ramdam niya talaga na belong siya sa pamilyang ito. Kahit nang malaman nilang hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral ay hindi nagbago ang tingin at pakikitungo nila sa kanya. Isa sa nagustuhan niya sa Reyes family ay hindi sila toxic at good vibes lang sila palagi. Nakakahawa ang pagiging positive nila. Parang nasa kanila na ang lahat kaya hindi na siya magtataka kung nirerespeto sila ng karamihan at kinaiinggitan. Thank you so much, love. Sobrang nag-enjoy ako ngayon. Parang ayaw ko nang bumalik sa probinsya, birong sabi ni Isabela kay Alejandro. You're welcome, love. Pwede namang dito na lang tayo tumira para hindi ka na magbayad ng renta buwan-buwan. Ikaw naman, masyado mo namang sineryoso ang sinabi ko. Binibiro lang kita. No. I love you, Alejandro. Akin ka lang ha. Huwag ka nang lilinggan pa sa iba. Hindi ka na makakahanap ng mas better pa sa akin. Kapag niloko mo ako, mark my words. I love you so much, Isabela. Don't worry, loyal at faithful ako sa'yo. Paano ako lilinggan sa iba kung patay na patay ako sa'yo? Tsaka hindi ako matatahimik kapag may niloko akong babae. Hindi kaya ng konsensya ko iyon. Kahit pa nagkakalabuan na tayo, hindi ako magpapadala sa tukso. Ikaw at ikaw pa rin ang uuwian ko. Palagi mong tatandaan na ikaw lang ang laman nitong puso ko.
Saksi ang pangarap kong bumuo ng masayang pamilya at hindi toxic na household kaya asahan mong magiging mabuting partner ako sa iyo at ama sa magiging anak natin. Kasi kung magkasintahan pa lang tayo tapos sobrang babero ko na, sa tingin mo maa-achieve ko yung pinapangarap kong pamilya? Hindi kaya. Always kong sinasabi sa sarili ko na mas okay na ako na yung lokohin kesa ako yung mangloko kasi nakakatakot ang karma. Kaya nga sa lahat ng ginagawa ko, I choose to be honest and right. Hinayla ni Alejandro ang kanyang nobya at pinaupo niya ito sa kanyang kandanggan at niyakap ng mahigpit. Si Isabela na talaga ang the one niya. Kahit paghiwalayin sila ng tadhana, gagawa siya ng paraan para mapasa kanya ulit ang dalaga. To have a wife material girlfriend is a blessing kasi sa panahon ngayon, iilan na lang ang babaeng full package. Sa sumunod na araw, pinasyal niya si Isabela sa mall, naglaro sila sa arcade at nag-shopping din silang dalawa. Tuwing may binibili siyang mamahaling gamit para sa dalaga, palagi siyang pinapagalitan nito at sinasabing, huwag na yan at mahal yan. Subalit dahil mapilit siya, walang nagawa ang kanyang nobya. Gusto lang naman niyang i-spoil ngayon si Isabela. Wala namang masama kung gumastos siya ng malaki para sa kanyang sinisinta. Tingnan mo ang dami na nating dala. Kulang na lang bilhin mo lahat ng nakadisplay dito. Nakakahiya naman sa mga magulang mo at kapatid mo kapag nakita nilang ang dami nating bitbit tapos sa akin pa lahat. Sobra na, nag-aalala ng sambit ng dalaga. I just want to spoil you, love. Why are you worried? Hindi ka naman nila huhusgahan eh. My family will not think ill of you because we spent too much. In fact, magiging masaya pa nga sila dahil I-spoil kita. Pagod ka na ba, love? Gusto mo na bang umuwi? Yes, love. Uwi na tayo. Ang sakit na rin kasi ng paa ko eh. Buhatin na lang kita, love. Akin na nga yung mga bitbit mong paper bag dahil sina Cristobal na ang magdadala niyan. Nang makarating sila sa mansion ay minasahe niya agad ang mga paa ni Isabela. Habang minamasahe niya ang kanyang nobya ay biglang lumitaw sa kanilang harapan ng kanyang ina. Napaayos naman ng upo si Isabela at nahihiyang napatingin kay Aurora. Just continue what you are doing. Don't mind me, mga anak. Okay lang ba sa'yo, Iya, na habang minamasahe ka ng anak ko ay mag-usap tayong dalawa, tanong ni Aurora sa dalaga. Okay lang naman po sa akin, Mommy. Ang sarap sa pakiramdam na Mommy ang tawag mo sa akin, anak. I really like you for my son. Siya nga pala, nalaman ko kay Alejandro na gusto mong bumalik sa pag-aaral. Saan mo ba gustong mag-aral, Iya? Gusto ko kasing suportahan ka financially, maingat na sabi ni Aurora sa dalaga. Nako, maraming salamat po pero hindi ko po kayang tanggapin ang offer nyo. Alam ko pong mabait kayo pero ayoko pong abusuhin yung pagiging mabait nyo sa akin. Tsaka konting ipon ko na lang po. Makakabalik na po ako sa pag-aaral. Para kay Isabela, okay na sa kanya na tanggap siya ng mga ito. Gustuhin man niyang tanggapin ang offer ni Aurora, subalit nahihiya talaga siya. Love, huwag ka nang mahiya. Please grab the opportunity para sa pangarap. Kung pwedeng kapalan ng mukha, kapalan mo. Be unstoppable when it comes to reaching your dreams. Tsaka hindi ka tatantanan ni Mommy hanggat hindi ka pumapayag sa offer niya. Alam mo namang makulit din siya, pareho ko. Masyadong makulit ang mag-ina kaya tinanggap na lang niya ang offer ni Aurora na pag-aralin siya nito. Pero doon siya mag-aaral sa kanilang probinsya. Ayaw niya kasing mag-aral dito sa Manila dahil masyadong mahal ang matrikula at isa pa, ayaw niyang maging long-distance relationship silang dalawa ni Alejandro dahil nandoon sa kanilang probinsya ang trabaho niya. She is forever grateful that she met them. Hinding-hindi niya talaga sisirain ang tiwala nila sa kanya. Makalipas ang isang linggo, bumalik na rin silang dalawa ni Alejandro sa San Roque. Pagbalik niya sa kanilang probinsya ay inasikaso niya agad ang mga kailangan niya sa paaralan. Pagkatapos niyang mag-exam ay bumili na silang dalawa ni Alejandro ng mga gamit niya. Sobrang supportive talaga ng kanyang nobyo sa kanya kaya magaan palagi ang pakiramdam niya. Love, malapit na ang pasukan niyo. Magiging busy ka na sa pag-aaral mo. Hindi na kita makikita araw-araw. Meron ka na bang sagot sa offer ko sa'yo? Ayaw mo ba talagang tumira dito sa hasyenda? Sige na, love. Nilapitan ni Isabela ang kanyang nobyo at pinisil ang magkabilang pisngi nito. Matagal na siyang kinukulit ni Alejandro tungkol sa pagtira niya sa hasyenda. Siguro ito na ang tamang panahon para pumayag siya para na rin maasikaso niya ang binata kahit paminsan-minsan.
Sige na nga, pero love ha, payag ako magkatabi tayo sa pagtulog, pero dapat wala munang mangyari ha. Saka mo na ako buntisin kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral at nagpakasal na tayo. Sa ngayon, magtiis ka muna. Napangiti naman si Alejandro sa sinabi ng kanyang nobya. Don't worry, love. Hindi kita pipilitin sa mga bagay na hindi mo gusto tsaka hindi naman ako nagmamadali. Pero asahan mo na after ng graduation nyo, ikakasal ka na kaagad. Thank you for your patience, love. Baka naman kaya okay lang sa'yo na hindi tayo mag-make love kasi may kinakalantari kang ibang babae, ha? Nako, Alejandro, sinasabi ko sa'yo, mapuputol talaga yan. Nakakatakot ka naman, love. Siyempre wala. Palagi mong tandaan na hindi ako gagawa ng mga bagay na ikakasira ng relasyon natin. I'm always honest, faithful and loyal to you. Pero kung may kasalanan man akong nagawa, sasabihin ko kaagad sa'yo pero so far, wala pa naman akong kasalanan sa'yo. Nang magsimula na ang kanilang pasukan, naging abala na si Isabela sa kanyang pag-aaral pero kahit na busy siya ay hindi pa rin niya nakakalimutan na mag-spend ng quality time sa kanyang nobyo. Tuwing bakante siya ay umuuwi siya ng hasyenda. Hahatid sundo siya ni Alejandro kaya hindi siya namamroblema kung may masasakyan sa pauwi kapag late nang natapos ang kanyang klase. Hindi naging madali kay Isabela na makipagkaibigan sa kanyang mga kaklase dahil bukod sa mas matanda siya ng 3 taon sa kanila ay hindi rin sila friendly sa kanya. Pero okay lang naman sa kanya kung hindi siya pinapansin ng mga kaklase niya. Guys, totoo ang chismis. Boyfriend niya nga ang may-ari ng malawak na hasyenda dito sa ating probinsya. What a gold digger. Sabi nga ng kakilala ko, dati siyang serbidora sa isang carinderia tapos biglang nag-resign kasi nakabingwit pala ng mayaman. User talaga siguro. Inakyat niya si Mr. Reyes kaya siya nagustuhan nito. Kasi napaka-imposible na magustuhan siya ni Mr. Reyes mukha naman siyang muchacha. Maganda lang ang katawan, pagpaparinig ni Cherry kay Isabela. Nagtawanan naman ang mga kaklase niya sa sinabi ni Cherry. Sanay na siyang kinukutya siya ng mga ito. Hindi naman siya naaapektuhan dahil hindi naman totoo ang mga sinasabi nila. Siguro naiinggit lang sila sa kanya dahil nakabingwit siya ng mayaman na lalaki. Halata naman. Hoy Cherry, grabe ka naman makapagsalita. Kung naiinggit ka kay Isabela, mas mabuting pumikit ka na lang. Hindi yung parinig ka ng parinig, sambit ni Ana sa dalaga. Tumahimik ka nga, Ana. Bida-bida ka talaga kahit kailan. Makaalis na nga lang dito. Nako, sana hindi mo na lang pinatulan si Cherry. Pero maraming salamat, Ana. Wala yun ate, kanina pa kasi ako naiirita sa boses niya eh. Simula nang ipinagtanggol siya ni Ana sa grupo nila Cherry ay naging malapit na sila sa isa't isa hanggang sa naging kaibigan niya na ito. Sobrang nakaka-stress mag-aral pero laban. Hindi niya sasayangin ang opportunity na ito. Konting kembot na lang at makakagraduate na siya ng college. Sabado ngayon at walang pasok kaya naman naisipan ng dalaga na mag-picnic date silang dalawa ni Alejandro. Mamaya tulog pa ang binata kaya naman gusto niyang surprise ito ng breakfast in bed. Pambawi rin niya sa mga araw na hindi niya ma-entertain ang binata tuwing naglalambing ito. Good morning, love. Bangon at kakain na tayo, nakangiting sambit ng dalaga sa kanyang nobyo. Good morning din, love. Ang sweet naman ng girlfriend ko. Manghihila, love. Diyan ka lang muna, sambit ng binata. Habang hinihintay ni Isabela si Alejandro ay kinuha na niya muna ng litrato ang hinahanda niyang breakfast nila. Lipas ang 3 minuto ay lumabas na ang binata sa CR. Isang masuyong halik ang ginawad niya sa kanyang nobyo nang lapitan siya nito. I love you, Isabela. Ilang months na lang graduation nyo na. Ang bilis talaga lumipas ng panahon. Ngayon pa lang I'm so proud of you. Pasensya na, love ha, kung minsan sobrang busy ko. Excited na rin ako makita kang nakasuot ng itim na toga. I love you too, Alejandro. Maraming salamat sa solid na support mo sa iyo at sa pamilya mo, lalong-lalo na kay Mommy Aurora. You deserve all the blessings that are coming into your life, Isabela dahil mabuti kang tao at sobrang bait-bait mo. Kain na tayo, love, gutom na ako nakangusong sambit ng binata. Pagkatapos nilang kumain ng breakfast ay pumunta na silang dalawa sa garden para mag-set up. Darating daw kasi ang kapatid at magulang ni Alejandro kaya sinabi ni Isabela na isama na lang nila ang mga ito sa picnic date nilang dalawa.
Twice a month bumibisita ang pamilya ni Alejandro dito sa hasyenda. Tuwang-tuwa nga sila nang malaman nilang dito na siya nakatira sa hasyenda. Wala naman silang naging violent reaction at pinayuhan lang nila si Alejandro na saka na siya buntisin kapag kinasal na silang dalawa. Wow, anong meron? Ba't ang daming pagkain, kuya? Tanong agad ni Alvaro nang makarating sila sa hasyenda. Trip lang namin magluto ng maraming pagkain kasi magpipiknik tayo. Nag-abala ka pa, maingay ngayon sa kanilang hasyenda dahil kumpleto silang lahat na buong pamilya. Tuwang-tuwa nga si Alejandro sa kanyang mga pamangkin dahil sobrang cute at ang kukulit nila. Hindi na siya makapaghintay na bumuo ng pamilya kasama ang kanyang sinisinta. Makalipas ang 3 buwan ay graduate na si Isabela ng college. Proud na proud sina Alejandro sa kanya dahil nagtapos ang magna cum laude. Hindi niya talaga binaygo ang pamilya nila Alejandro. Sa ngayon, hindi muna siya maghahanap ng trabaho dahil magiging assistant muna sa pansamantala ng kanyang nobyo habang wala pa itong nahahanap. Medyo mapili kasi ito at gusto niyang lalaking assistant. Nandito na rin sila ngayon sa Manila dahil si Alejandro na ang bagong CEO ng Reyes Company. Love, simula nang nakita kita sa Carinderia noon, alam ko na ikaw na ang the one ko. Ilang taon na rin tayong magkasintahan at nakapagtapos ka na rin ng pag-aaral. Gusto ko na kasing i-level up yung ating relasyon. Isabela, will you marry me? Tanong ni Alejandro sa kanyang nobya habang siya'y nakaluhod sa harapan nito. Oh my God, yes, I will marry you, Alejandro. Sunod-sunod na pamatak ang mga luha ni Isabela habang sinusuot ng binata ang singsing sa kanyang daliri. Sa gitna ng garden nag-propose si Alejandro sa kanya. Yes, Daddy, Mommy, pumayag na ang aking reyna. Love, hinding-hindi ka talaga magsisisi sa akin. Gagawin kong lahat para mabigyan kita at ang mga anak natin ng magandang buhay. I love you so much, Isabela. Thank you for coming into my life. Congratulations, mga anak. I'm so happy for the both of you. Actually, last month pa niya hinihintay na mag-propose sa kanya si Alejandro. Akala niya nga ay wala nang balak itong pakasalan siya. Nahihiya naman siyang i-open up ang topic tungkol sa kasal. Ilang taon na rin kasi silang magkasintahan at ayaw na niyang paabutan ito ng 6 or 7 years. Ayaw niyang magsayang ng oras at panahon sa lalaking wala naman palang balak pakasalan siya, pero mabuti na lang at tinaya na siyang magpakasal ng kanyang nobyo. Nang kinasal na silang dalawa ni Alejandro, bumukod na silang mag-asawa. Kapitbahay lang nila Esteban, Mariana, at mga magulang ng kanyang asawa, kaya araw-araw silang nandito sa mansion nila. Love, may gift ako sa'yo. Buksan mo dali, excited na sabi ni Isabela sa kanyang asawa. Nalaglag ang panga ni Alejandro nang mabuksan niya ang puting kahon. Love, magiging daddy na ba ako? Is this real? O baka naman pinaprint kita? Hindi kita pinaprint, daddy ka na. Naiyak na lang si Alejandro dahil sa saya. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman ngayon. Sa wakas, nabuntis niya rin ang kanyang asawa. Thank you so much, wife. I love you. May gusto ka bang kainin? Sabihin mo lang sa akin at ipaghahanda kita ng gusto mong kainin. Hindi naman ako nagugutom, love, pero parang mas gwapo ka kapag nagpakulay ka ng buhok. Napakamot na lang ng batok si Alejandro. Ito na, magsisimula na ang karma niya sa buhay. Nasaksihan niya kasi noon si Esteban kung paano siya pahirapan ni Mariana. Sana lang talaga ay hindi weird ang cravings ng kanyang asawa. Kapag nagpakulay ako, love, ano namang color ang gusto mo? Maingat na tanong ni Alejandro sa kanyang asawa. Pink, love, maghanda ka na, tatawagan ko na yung kaibigan kong bakla. Magpapa-homey service tayo. Pink talaga, love, hindi pa pwedeng dark brown na lang. Matalim namang inirapan ni Isabela ang kanyang asawa. Ay hindi pwede. Pink talaga, strikta nitong sabi kaya walang nagawa ang kanyang asawa. Tuwang-tuwa naman si Isabela nang makita niya ang kinalabasan ng hair color ni Alejandro. Samantalang hindi naman may itsura ang mukha ng kanyang asawa. Simula nang malaman ni Alejandro na buntis siya ay todo bantay na ito sa bawat galaw niya. Kahit hindi pa malaki ang tiyan niya ay pinatigil na siya ng kanyang asawa sa paggawa ng gawaing bahay. May pagpunta nga sa CR para umihi ay nakasunod sa kanya si Alejandro, naiinis na nga rin siya kung minsan. Masaya at maayos ang kanilang pagsasama,
Subalit biglang nagbago ang takbo ng buhay ni Isabela nang nalaman niyang naaksidente si Alejandro sa probinsyang pinuntahan niya at nahulog sa bangin ang sasakyan nito. Iya, tahan na. Magiging maayos din ang lahat. Malalagpasan din ito ni Alejandro. Hindi niya tayo iiwan. Mas mabuting umuwi ka na muna anak, babalitaan ka na lang namin pagkatapos ng operation niya. Halika na, Isabela. Ihahatid na kita sa inyo at sasamahan ka na muna ni Araceli sa mansion niyo, sambit ni Esteban sa kanyang sister-in-law. Mommy, tawagan niyo po ako agad kapag tapos na yung operation ni Alejandro. Minuminutong nagdarasal si Isabela na sana gabayan ng Diyos at huwag nitong pabayaan ang kanyang asawa. Kritikal ang lagay ngayon ni Alejandro kaya hindi siya mapakali. 5 months na ang tiyan niya at triplets ang pinagbubuntis niya kaya doble ingat siya ngayon. Iniiwasan niyang ma-stress, subalit hindi niya kaya lalo na't nasa ospital ang kanyang asawa. Tsaka siya nakahinga ng maluwag nang tumawag sa kanya si Aurora. Sinabi ng kanyang mother-in-law na successful daw ang operation at inilipat na sa ICU ang kanyang asawa. Makalipas ang 1 buwan ay nakalabas na ng ospital si Alejandro, subalit hindi pa siya makalakad at hindi pa naghihilom ang ibang mga sugat niya. Welcome home, love, masayang bati ni Isabela sa kanyang asawa nang nakauwi na ito sa kanilang mansion, subalit hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Alejandro. Pasensya na anak, medyo wala sa mood yung asawa mo ngayon, paliwanag ni Aurora sa kanyang manugang na babae. Okay lang po, mommy. Naiintindihan ko naman na wala sa mood si Alejandro. Simula nang umuwi si Alejandro sa kanilang mansion ay nagbago na ang pakikitungo nito sa kanya. Araw-araw mainit ang ulo niya at palagi niyang sinasabi na maghiwalay na lang silang dalawa dahil nagiging pabigat lang siya dito. Hindi pa kasi makalakad ang kanyang asawa at lagi lang itong naka-wheelchair. Sinabi ko nang ayaw kong kumain eh. Pabayaan mo na lang ako dito. Unahin mo na lang yang sarili mo, Isabela. Maghiwalay na lang tayo. Tutal malabo nang makalakad na ako ulit, magiging pabigat lang ako sa'yo, seryosong sambit nito sa kanya. Mabilis namang umiling si Isabela. Kailanman hindi ka magiging pabigat sa akin, love. Tsaka sabi ng doktor mo, makakalakad ka ulit basta ituloy-tuloy mo lang yung therapy mo. Please don't lose hope, love. Look at me, Isabela. Ilang beses na akong nag-undergo ng therapy pero hanggang ngayon wala pa ring improvement. Hindi pa rin ako makalakad kaya nawawalan na ako ng pag-asang makakalakad ulit. Ititigil ko na yung pagte-therapy ko, desididong sambit nito. Sa kabilang banda, narinig lahat ni Aurora ang pag-uusap ni Alejandro at Isabela. Kaya naman nang umalis na ang kanyang manugang, kinausap niya ng masinsinan ang kanyang anak. Hindi na siya natutuwa sa ginagawa ni Alejandro sa kanyang manugang. Mabuti na lang at mahal ni Isabela ang kanyang anak kaya kahit na pagod na ito at nasasaktan ay pinili niya pa ring manatili sa tabi ni Alejandro. Nasaksihan ni Aurora kung gaanong kahaba ang pasensya ng kanyang manugang na kahit palagi na siyang sinisigawan ni Alejandro ay iniintindi pa rin ito ni Isabela. Kaya sobrang thankful niya kay Isabela. Dahil kung ibang babae ang naging manugang niya, siguro wala pang 1 araw iniwan na nitong anak niya. Alejandro, anak, please huwag mo namang ipagtulakan si Isabela, tsaka huwag mo naman siyang sigaw-sigawan. Alalahanin mo, buntis ang asawa mo pero heto siya, inaalagaan ka niya at pinagsisilbihan. Imbis na maging thankful ka at I appreciate mo yung mga efforts niya, sinusungitan mo pa siya at binabaliwala lahat ng ginagawa niya. Kung tutuusin, ang swerte mo nga dahil mahal na mahal ka ng asawa mo. Through ups and downs, nandyan siya palagi sa tabi mo. 3 months na lang mangganganak na siya, so please huwag mo naman siyang pahirapan masyado. Ayusin mo yung ugali mo anak. Hindi ka namin pinalaking ganyan. Tsaka huwag mong hintayin na magsawa sa'yo si Isabela. Napay yung una lang sa hiya, sabi ni Aurora kay Alejandro. I'm sorry, ma'am. Hindi ko na rin maintindihan yung sarili ko. I'm such a jerk. Ni hindi ko man lang naisip ang kalagayan ng asawa ko dahil puro sarili ko lang yung iniisip ko, sabi ni Alejandro. Sa kanya ka mag-sorry anak, huwag sa akin, payo ni Aurora kay Alejandro. Pagkatapos nilang mag-usap ng kanyang ina ay hinanap niya agad si Isabela. Nang ihatid siya ng kanyang ina sa kanilang silid ay naabutan niyang tulog na ang asawa niya. Dahan-dahan niyang nilapitan si Isabela at puno ng pagsisisi niyang hinaplos ang mukha nito. Ngayon niya lang napagtanto na sobrang toxic na pala niya.
Ni hindi na niya nagampanan ng maayos ang kanyang responsibilidad bilang asawa. Ni hindi na nga niya nilalamang at hinahalikan ang kanyang asawa dahil araw-araw na lang mainit ang ulo niya. I'm sorry, love. I'm sorry. I'm such a heartless husband. Promise, kapag gumaling na ako, babawi talaga ako sa'yo. Bukas na bukas papayag na ulit akong magpaapi. I love you so much, Isabela. Gagawin ko ang lahat para makalakad ulit ako. I don't want to burden you. I love you too, Alejandro. Masaya akong malaman na magte-therapy ka na ulit. Na-miss kita, mahal ko. Na-miss ko ang pagiging sweet at clingy mo, malambing na sabi ni Isabela sa kanyang asawa. By the way, kanina pa pala ako gising. Huwag kang mag-alala, nagtatampo lang ako ng konti sa'yo pero hindi naman ako galit. Naiintindihan ko naman kung bakit mainit palagi ang ulo mo. Maraming salamat, love, at hindi mo ako sinusukuan. Para makabawi ka man lang sa pagpapahirap ko sa'yo, sampailan mo ako ng paulit-ulit, love. Sige na, tumigil ka nga, hindi ko kayang saktan ka. Ano't nagpursigi talaga si Alejandro na makalakad na ulit, kaya naman pagkatapos ng ilang session niya sa therapy, unti-unti na siyang nakakalakad. Naging maayos na rin ang pagsasama nilang dalawa ni Isabela at talagang bumawi siya sa mga pagkukulang nito. Nang isilang ni Isabela ang triplets nilang anak, walang pagsidlan ng sayang nadaman niya. Ang cute ng triplets at kamukhang kamukha niya ang dalawang lalaki habang ang prinsesa naman nila ay si Isabela ang kamukha. Bigla tuloy niyang naalala si Esteban at Araceli. Love, ikaw munang bahala sa triplets ha. Matutulog lang muna ako saglit. Kapag nagugutom sila, gisingin mo lang ako. Rest well and love, I love you asawa ko, ang ganda-ganda mo kahit ang gulo ng buhok mo. Hay nako, matutulog na nga yung tao, nakuha pang mambola. I love you too, Alejandro. Bantayan mong maigi yung triplets, baka mamaya makatulugan mo na naman yung pagbabantay sa kanila, yari ka talaga sa akin. Sila lang dalawa ni Isabela ang nagbabantay at nag-aalaga sa triplets, kaya naman salaitan sila sa pagbabantay. Hindi muna siya bumalik sa trabaho dahil gusto niya munang mag-focus sa kanyang pamilya. Sa ngayon, si Araceli muna ang acting CEO ng kanilang kumpanya. Para sa kanya, mas lalong gumanda ang kanyang asawa kahit na tumaba ito ng konti. Palagi niyang pinaparamdam kay Isabela na araw-araw siyang maganda para hindi siya ma-insecure sa ibang babae. Bilang asawa niya, gusto niyang may peace of mind ang kanyang partner. Ayaw niyang mas lalo itong ma-stress lalo na't nakakaranas ng postpartum depression si Isabela. Ang ganda-ganda naman ng prinsesa namin, mana kay mommy, sambit ni Alejandro habang nilalaro si Zara. Sulitin mo na ang pagbabantay mo sa kanila ngayong baby pa sila, dahil kapag nakalakad na yan, ewan ko na lang. Good luck talaga sa'yo, bro. Ako nga sa dalawang anak araw-araw akong sumisigaw. Paano na lang sa'yo na triplets? Alam mo kuya, kaya takutin mo ako. Bihisan mo na nga lang si Carlos. Ang gwapo talaga ng mga anak ko, mana kay daddy. Di ba, baby Ivan? Wow, very good naman ang mga anak ko. Mabait sila today, hindi umiyak at panay hanap sa akin. Oh, Kuya Esteban, mukhang gustong-gusto ka ni Carlos dahil smile siya ng smile habang banibihisan mo siya. Ganyan talaga kapag gwapo ang tito. Mukhang ako na ata ang paborito nilang tito, di ba baby Carlos? Tanong ni Esteban sa kanyang pamangkin habang nilalaro niya ang isang daliri nito. Nandito ngayon sa kanilang mansion ang pamilya ni Esteban. Gusto raw kasing makita ng kambal ang kanilang mga pinsan kaya maaga pa lang nandito na sila. Mabuti na lang talaga at hindi niya sinukuan noon si Alejandro dahil kung sumuko siya, baka naging miserable na ang buhay niya ngayon. Hindi na sana siya masaya ngayon. Worth it talaga ang hirap at sakit na pinagdaanan nilang dalawa ng kanyang asawa. Habang lumalaki ang kanilang triplets na anak, mas nagiging makulit sila at sobrang ingay ng kanilang mansion. Rinig na rinig daw ang kanilang sigawan sa mansyon nila. Minsan, pati si Alejandro ay suko na sa kanilang tatlong anak. Paano ba naman kasi araw-araw na lang siyang pinagtitripan ng mga ito? Carlos, anak, anong ginawa mo kay Beatriz? Di ba sinabi ko naman sa inyo na huwag kayong makipag-away at magpaiyak ng ibang bata, pero anong ginawa mo? Seryosong tanong ni Isabela sa 5 years old niyang anak. Mommy, hindi ko naman siya inaway eh. Kinurek ko lang siya dahil mali ang pagbilang niya ng numbers. Tapos bigla na lang siyang umiyak kaya pinagalitan ko siya. Sabi ko sa kanya,
Huy ginoo ko, Beatrice, napakaiyakin mo. Sa susunod hindi na kita tuturuan. Ayoko nang makipaglaro sa'yo. Yun po yung sinabi ko sa kanya, nakangusong paliwanag ni Carlos sa kanyang ina. Sa susunod, anak, kapag ay correct mo siya dapat mahinahon lang yung boses mo baka kasi natakot siya sa'yo. Kapag nakita mo siya bukas, mag-sorry ka to her. Okay baby. Yes po, mommy. Teka, nasa na naman yung dalawang kapatid mo? Nalingat lang ako saglit, umalis na naman sila ah. Sir, ang mga anak mo hindi na naman mahagilap, sigaw ni Isabela. Napailing na lang si Carlos sa kanyang kinatatayuan. Baka po pumunta naman sila sa tindahan ni Aling Blanca para umutang ng favorite nilang banana Q, mommy. Napahilamos na lamang ng mukha si Isabela. Saan ba nagmana ang dalawang anak nila ni Alejandro? Ang bata-bata pa nila pero marunong na silang umutang. Ang hiling na lang ay utangin nila lahat ng paninda ni Aling Blanca. Napataas bigla ang kilay niya nang makita niyang maraming bitbit na plastic balon at jackstone si Zara habang si Ivan at Alejandro naman ay may bitbit na banana Q kaya tuwang-tuwa si Aling Blanca sa mga anak niya dahil sila ang taga-ubos ng kanyang paninda. Hello, Mommy. Galing po kami sa tindahan ni Aling Blanca. Binilhan ka po namin ng banana Q kaya huwag ka nang magalit at smile ka na dyan. Kapag kasi nakataas sa'yo ang isa mong kilay, nagmumukha kang si Miss Minchin. So scary mommy. Hindi ka na pretty mommy kung ganun kaya smile ka na dyan. Konti lang naman yung kinuha namin nakangusong sambit ni Zara sa kanyang ina. Define konti, Zara. Halos pakiwin mo na yung paninda ni Aling Blanca. Di ba sabi ko sa inyo na huwag kayong uutang. Ang bata-bata nyo pa ang galing nyo ng mangutang, sermon ni Isabela sa kanyang mga anak. Mommy, wala kasing sukli si Aling Blanca sa pera naming 1,000. Kaya sabi niya alista na lang niya ang mga kinuha namin tapos kapag umabot na ng 1,000 yung binili namin tsaka niya na lang kami sisingilin. Kaya favorite kong tindera si Aling Blanca hindi siya mahirap kausap, nakangiting sambit ni Zara sa kanyang ina. Nako, naisahan na naman kayo ni Aling Blanca. Sa dami ng bumibili sa tindahan niya, imposibleng wala siyang panukli sa pera niyo. Strategiya yon para umutang pa kayo ng umutang sa kanya. Sa susunod, huwag na kayong uutang ha. Last na. Ikaw naman, Alejandro, ba't mo pa binibigyan ng malaking pera ang mga bata? Ikaw talaga ang pasimuno At ayan na nga, naging mas ingay na naman ang bunganga ng kanyang asawa. Para silang maamong tupa ngayon na nakikinig sa sermon ni Isabela. Mahirap pa naman galitin ang kanyang asawa. Puro tango lang ang ginagawa ng triplets habang sinesermonan sila ng kanilang ina. Mabuti na lang at hindi matigas ang ulo ng mga ito, nakikinig talaga sila kapag pinagsasabihan. Actually, binayaran niya naman agad ang mga kinuha ng mga anak niya sa tindahan ni Aling Blanca. Kung minsan naman, nag-iiwan na lang siya ng pera doon para kapag may kukunin ng triplets ay bayad na agad. Mommy, tapos na nga po mag-rap, inosenteng tanong ni Ivan sa kanyang ina. Nalaglag naman ang panga ni Isabela sa kanyang narinig. Hay nako, oo tapos na anak. Please lang, magpakabait na kayo kung ayaw niyong naririnig akong nagre-rap araw-araw. Salamat nga pala sa banana Q, mga anak. You're welcome, Mommy. We love you po kahit bungangera ka. Ikaw ang pinaka-the best mommy sa balat ng lupa. Pero Mommy, sabi ni Uncle Carloso, chicks daw ni Daddy si Miss Jessica kaya gustong-gusto ni Daddy pumupunta sa tindahan ni Aling Blanca kasi gusto niya kausap palagi si Miss Jessica, sumbong ni Ivan sa kanyang ina. Anak, anong chicks yung pinagsasasabi mo dyan? Baka maniwala sa'yo ang mommy mo. Sa ganda ng mommy nyo, ipagpapalit ko pa ba? Nako, hindi na love. Huwag kang maniwala sa sinasabi ni Ivan. Ikaw naman anak, masyado mong sineryoso yung biro ni Uncle Carloso mo. Kinakabahan ng sambit ni Alejandro. Mas lalong namutla si Alejandro nang makita niya kung gaano katalima ni Isabela sa kanya. Sa susunod, pagsasabihan na talaga niya si Carloso kung ano-ano ang sinasabi niya kay Ivan. Ayaw niyang mamulat ang kanyang mga anak sa ideyang niloloko niya ang kanyang asawa. Baka ito pa ang sanhi ng paglayo nila sa kanya. Iniingatan niya ang kanyang imahe tapos sisirain lang ni Carloso. Nakakagigil talaga. Nakakasira naman ng pamilya ang biro niya. He will not tolerate the people who spread lies because it can destroy someone's reputation and dignity. Saka ang mga bata, kung ano ang naririnig nila tumatatak sa isipan nila. Mahal ko, kilala mo ako.
You know me as a righteous, loyal and faithful man. Kailanman ay hindi sumagi sa aking isipan ang mambabae. Hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko sa pansamantalang kaligayahan. If I cheat, our children will get disappointed with me. Sobrang masasaktan sila at hindi ko kayang masaktan sila dahil sa akin. I love you so much, Mrs. ko. Promise, mamatay man ako ngayon, wala akong ibang babae. Kahit natanungin mo pa si Aling Blanca, wika ni Alejandro habang nakaturo pa ang kanyang isang kamay sa labas ng pintuan nila. Tiklop talaga si Daddy kay Mommy. Isang tawag lang sa kanya ni Mommy, nandyan na agad siya parang ganito kuya o, Alejandro halika nga dito, panggagaya ni Zara sa boses ng kanyang ina habang nakapamewang pa ito. Mahal na mahal kasi ako ng daddy nyo kaya isang sabi ko lang sinusunod na niya agad ako kasi ako ang batas dito sa mansion. Baby charot. Anyway, kumalma ka na dyan, Alejandro at nagmumukha ka ng unggoy sa paningin ko. Oo na, naniniwala na ako sa'yo kaya pwede ka nang mag-relax. Tingnan mo palihim kang tinatawanan ni Carlos. Si Mommy dadapa ako. Ang tahimik ko kaya dito, mabilis namang sabi ni Carlos bago siya lumapit sa kanyang ama at umupo sa kandang ganito. Wala nang hihilingin pa si Alejandro dahil nasa kanila na ang lahat. Kontento na siya sa buhay nila ngayon. All thanks to the Lord for His graciousness and for giving him a second chance to live. Okay lang kahit wala siyang maraming kaibigan basta ang importante maayos at masaya ang kanyang pamilya and everything he do